Ang kwentong ito ay tungkol sa isang napakalakas na assassin, na muling isinilang at naging henyo sa paghawak ng espada. Mag-uumpisa ang ating kwento sa isang madilim na gabi, na kahit ang malamig na hangin o ang buwan na sumisilip sa mga ulap, o kahit ang pakiramdam ng ating bida, isa lang ang binubulong sa kanyang tenga, sinasabi nilang lahat na siya ay mamamatay ngayong gabi sa kamay ng kanyang Panginoon. Ito ang ating bida si Raon, dahil sa kanyang angking abilidad ginawa siyang pinuno ng grupong Shadows na tanyag na mga assassin. Ito naman ang Panginoon ng ating bida, si Darius Robert, isa sa kinikilalang pinakamalakas na mandirigma sa buong mundo. Sinabi ng Panginoon ng ating bida, "Mahusay Raon," at sumagot naman ang ating bida na, "Maraming salamat aking Panginoong Darius." Pinuri ni Darius ang ating bida sa resulta ng kanyang mga ginawa, na talagang karapat-dapat siya sa posisyon na pinuno ng mga Shadows, at dahil din sa angking kakayanan ni Raon ay napabilis ang paglawak ng nasasakupan ni Darius. Sumagot ang ating bida sa kanyang Panginoon na si Darius, "Ginagawa ko lamang ang dapat kong gawin." Nagtanong si Darius kay Raon, "Naniniwala ka bang kailangang maging malaya ang mga Shadows?" Sa katanungang ito ay nagpaparamdam na si Darius ng kanyang galit. Sumagot ang ating bida, "Nabubuhay kaming mga Shadows para lamang sa aming Panginoon, at sumunod sa kanyang mga utos. Hindi namin kailangan mag-isip pa, ng emosyon or kahit puso. Mabuti at alam mo," sagot ni Darius, "ngunit kung alam mo iyon, bakit ka kumilos mag-isa? Paano ka nakalaya sa aming mahika?" tanong ni Darius. Sa pamamagitan lamang ng katangungang iyon ay naglagay na ng matinding takot sa mga kalamnan ng ating bida, na alam niyang may ginawa siyang hindi dapat niya ginawa. Ngunit nagtataka ito, kung paanong nalaman ng kanyang Panginoon na siya ay nakalaya na sa mahika ng pang-aalipin, o sa pag-brainwash sa kanila. Ang indoctrination ay isang sistema na ginagamit ng tahanan ng Robert para makontrol ang mga Shadows. Ang mga Shadows naman ay ginawa nila mula sa pagbili, o pagkidnap ng mga bata. Natuturuan, isasanay at gagawin nilang mga assassin. Sa madaling salita ay nagpapalaki sila ng mga maamong mga aso, na itatalaga nila ang kanilang buhay para sa tahanan ng mga Robert, at isa na ron ang pinuno na si Darius Robert, na lubos niyang ikinagalit na nakalaya na si Raon sa kanilang sistema. Si Raon na ating bida ay isa sa mga itinuturing na mga aso ng tahanan ng Robert, nakalaya lamang ang ating bida mula sa kadena sa pag-brainwash sa kanya, dahil sa abilidad na natutunan niya mula sa misyon na kanyang napuntahan. Ngunit pinagtataka nito, paanong nalaman ng kanyang Panginoon na nakalaya na siya? Sinabi ng kanyang Panginoon na si Darius, na may dalawang uri ng pang-aalipin ang ginagamit nila sa kanilang mga aso, ang una ay ang indoctrination, kung saan nakalaya si Raon. Ang pangalawa naman ay ito, nag-snap si Darius, sabi ng napakasamang nilalang sa harapan ng ating bida. At agad nahirapang huminga ang ating bida, at nagbuga ito ng dugo mula sa kanyang mga bibig. Habang nakangisi ang napakasamang si Darius, hirap naman si Raon na parang banibiyak ang kanyang puso. Ang dahilan nito ay ang rage worm na nilagay sa kanyang puso, isang uri ng insekto na nilagay ng tahanan ng Robert sa mga puso ng kanilang mga alipin, na sa utos ni Darius ay kakainin nito ang puso ng kanilang mga alipin. Para kung sakaling kalabanan sila ng mga ito, ay may hawak silang alas kung paano nila mapapatay ang kanilang mga assassin. Galit na galit ang ating bida sa kanyang nalaman, kung paano sila tinatarito ng mga Robert. Hindi lamang sinira ang kanilang isipan, kundi pinakain pa sila sa mga insekto. Tinawag ni Raon na napakasama ni Darius, ngunit sabi lamang nito, "Hindi ako masama, nag-iingat lamang." Sabi ng napakasamang kontrabida, "Ang lahat ay nagsusot ng kani-kanilang mask, mas makapal lang ang suit ko na mask." Ang ating bida ay isa sa mga batang kinidnap, at pinalaki bilang isang assassin. Parang isang mabangis na aso na handang pumatay para lamang sa kanyang Panginoon. Dahil sa napakaswerteng pagkakataon, natutunan ng ating bida ang tinatawag na cultivation technique, at iyon ay ang Ring of Fire. Ito ang tumulong sa kanya para makaalis sa mahika ng mga Robert. Akala ng ating bida makakatakas na siya sa kamay ni Darius, ngunit ang nag-aantay pala sa kanya ay kamatayan, hindi kalayaan. Iniisip ng ating bida kung anong kasalanan ang kanyang nagawa, at bakit napakasalimot ng kanyang buhay. Ngunit hindi papayag ang ating bida na mamamatay ng ganun-ganun lang. Kaya unti-unting bumangon ang ating bida.
Nagtataka si Deres, sa kabila ng mga tinamong pinsala ni Raon ay nagawa pa rin itong tumayo. Kaya hindi hahayaan ng ating bida na mamatay siya nang walang siyang magagawa. Kaya't balak niyang putulin ang braso ni Deres bago siya mamatay. Inatake ng ating bida si Deres, kasabay nito ay umatake rin si Deres na agad lumipad ang ulo ng ating bida. Nasugatan man niya ang masamang si Deres, nabawian naman siya ng buhay. Gulat na gulat si Deres sa ipinamalas ng ating bida, kahit ganun na ang kanyang sitwasyon ay nagawa pa rin siyang sugatan nito. Na napakatagal ng panahon na walang nakakagawa nun sa kanya. Kahit pugot na ang ulo ng ating bida, maraming bagay pa rin ang tumatakbo sa kanyang isipan. Mga bagay na kanyang pinagsisihan, isa na rin ang siya'y ginawang laruan ng napakasamang si Deres. Nanghihinayang rin siya na hindi niya nakumpleto ang natutunan niyang Ring of Fire. Nakikiusap si Raon maging sa Diyos man, o sa Diablo. Nanghihingi ito ng tulong na makapaghigantay sa napakasamang si Deres. Biglang may naglabasang window na nakalagay, "Ikaw ay pinili ni Wrath." Si Wrath ay isang misteryosong nilalang na pwedeng makatulong o makasama sa ating bida. Nang akmang papasok sa katawan ni Raon si Wrath, tuluyan nang namatay ang ating bida, kaya't hindi naging tagumpay ang pagpasok ni Wrath sa katawan ng ating bida. Ang sumunod na pangyayari ay dinala tayo sa napakagandang umaga, kung saan naroon ang isang napakagandang babae, na may mahaba at kulay gintong buhok. Sinabi nito sa kanyang kausap, "Tumingin ka sakin, Sunshine." At isang napaka-cute na batang lalaki pala ang kausap nito. Ang batang lalaking ito ay walang iba kundi ang ating bida, siya ay muling nabuhay sa katauhan ng sanggol na ito. Siya rin ay nagtataglay ng malagininto ang buhok, at pula na mga mata. Hindi pa rin sanay ang ating bida na siya ay isang sanggol, dahil tandang-tanda pa rin niya ang lahat ng mga nangyari sa kanyang buhay, at higit sa lahat hindi talaga siya sanggol. Ang babaeng ito ay si Sylvia mula sa isang maharlika, at makapangyarihang angkan ng mga swordsman. Hinihintay niyang bumalik ang kanyang ama na pinuno ng kanilang angkan. Dahil ang kanyang ama ang magbibigay ng pangalan sa kanyang anak. Hindi pa maintindihan ng ating bida kung sang pamilya siya isinilang. Ang tanging alam lamang niya ay nasa isa siyang maharlikang pamilya. Kaya masaya ang ating bida dahil makapangyarihan ang kanyang pamilya at mas may pagkakataon siyang makapaghiganti kay Deres. Mabilis na tumatakbo ang katulong ni Sylvia, at nagsisigaw na dumating na ang Panginoon, o pinuno ng kanilang angkan. Nataranta rin si Sylvia dahil hindi siya nakapaghanda sa pagbisita nito. Kitang-kita sa mukha ni Sylvia at ng katulong na hindi basta-basta ang kanilang pinuno, at ramdam rin ng ating bida na isang sanggol, ang presensya ng Panginoon ng tahanan na kanyang kinabibilangan. Dahan-daang pumapasok ang misteryosong karakter, at sinabing ito na ba ang sanggol? Laking gulat ng ating bida sa kanyang nakita. Dahil ang taong nasa kanyang harapan, na nagtataglay ng malagintong buhok na singliwanag ng araw, mukha na walang emosyon na sinlamig ng yelo. Ang taong ito ay binyan sagang mapangwasak na hari ng Hilaga, ay walang iba kundi si Glenn Zyghart. At doon napagtanto ng ating bida na siya ay muling isinilang sa isa sa mga pinakamalakas na pamilya sa buong kapuluan. Sinabi ni Sylvia na ina ng ating bida sa kanyang ama, "Gustong mo bang kargahin ang bata?" At binuhat nga ito ni Glenn at sinabing, "Simula ngayon ang pangalan mo ay Raon." Ang ibig sabihin ng pangalan ng ating bida ay anino or shadow. Gusto ni Glenn para sa kanyang apo na mamuhay ang ating bida ng tahimik, palihim o patago, na tulad ng isang anino na animoy hindi isinilang. Nagulat ang ating bida, dahil sa kabila ng masalimot na buhay na kanyang pinagdaanan, muli niyang nakuha ang parehas na pangalan, at iyon ay Raon. Malalim na ang gabi, tahimik ang paligid, naisip ni Raon na tulog na ang lahat. Ito ang pagkakataon para makapag-ensayo ang ating bida, kahit na siya ay isang sanggol pa lamang. Muling sinimulan ng ating bida na palakasin ang kanyang katawan sa pamamagitan ng Ring of Fire. Ang ibang ordinaryong teknik ay gumagamit ng paghinga, para tanggapin ang mana mula sa kapaligiran at mag-iipon ito ng aura sa pinaglalagyan ng enerhiya. Ang Ring of Fire naman ay kakaiba, ito ay hindi basta-basta natututunan, dahil nakukuha lamang ito sa mga espesyal na paraan. Tulad ng mga salamangkero na gumagawa ng magic circles, ganun rin ang Ring of Fire. Gumagawa rin ito ng singsing paikot sa puso ng taong palalakasan nito. Sa pamamagitan ng teknik na ito, pinalalakas ang stamina, at pinagaganda ang katawan,
pinalalakas rin ang kapangyarihan at pagkontrol sa mana. At dahil sa teknik na ito, ginagawang ganap ang katawan ng isang nilalang upang maging isang espesyal na mandirigma, at ito ang pinakamataas na uri ng teknik para sa isang nilalang. Isa rin sa kagandahan sa teknik na ito, kahit na ang napakahusay na si Darius, hindi niya malalaman ang patungkol sa kapangyarihang ito. Sinabi rin ng ating bida, na kung sakaling magawa niyang mapalakas ang kanyang katawan, at isipan gamit ang kapangyarihang ito, at magawa rin niyang mamaster ang paggamit ng espada, ang paghihiganti niya laban kay Darius ay magiging napakadali na lamang. Ngunit nagtataka ang ating bida, dahil hindi niya magawang mapalakas ang Ring of Fire dahil sa katawang taglay niya. Ang pinaglalagyan ng kanyang mana ay napakalamig, na kahit matulog siya ng 20 oras ay napakalamig pa rin ng kanyang katawan. Napansin rin ng ating bida, na may siyam na pagbara sa pinagdadaluyan ng kanyang mana, at sa oras na mabarahan ng lamig ang lahat ng daluyan, siya ay mamamatay. Kaya kailangan ng ating bida na malagpasan ang matinding lamig, gamit ang Ring of Fire. May naisip na kakaiba ang ating bida, imbis na sirain ang lamig na bumabara sa daluyan ng kanyang mana, gusto pa nitong gamitin ang lamig kasabay ng Ring of Fire. Sa oras na magtagumpay ang ating bida sa kanyang binabalak magagawa niya ang isang bagay na hindi pa nagagawa ng mga Zigheart. Nagagawa na ng ating bida na paganahin ng kaunti ang Ring of Fire sa pinakaunang antas nito, ngunit dahil hindi pa ganap ang kanyang katawan, mabilis itong manghina at mapagod. Tuluyan nang nakatulog si Raon na pinagmamasdan ng kanyang lolo na si Glenn. Dahil sanggol pa ang ating bida, patuloy siyang tinitorito ng kanyang ina bilang isang bata, na lubos naman na kinaiinis ni Raon, dahil bata man ang kanyang katawan, ganap ng matanda ang kanyang diwa at puso. Habang naglalaro ang mag-ina, may isang matandang pumasok na tinawag niyang Saint. Ang taong ito ay ang tinaguriang Ragged Saint na gumagamit ng Divine and Art na kapangyarihan, at pinaniniwalaan na ang kanyang kapangyarihan ay nasa pinakamataas na antas. Kilala rin ang matandang ito bilang sikat na tagapagpagaling. Kinarga ng matanda ang ating bida at tinanong kung anong pangalan nito. Sumagot naman si Sylvia na Raon, na agad naman napatanong ang matanda na kung sinadya ba ang pangalan ng bata, dahil may kahulugan itong Shadow. Malungkot na sumagot ang ina ng ating bida na oo, kaya takang-taka ang matanda kung anong nasa isip ni Glenn, kung bakit niya pinangalanan na Raon ang bata. Dahil isang kilalang napakahusay na manggagamot ang matanda, inumpisahan na niyang pag-aralan kung anong meron sa katawan ng ating bida. At natuklasan niyang hindi maganda ang kondisyon ng bata, kaya napatanong agad ang ina na si Sylvia. May problema ba sa aking anak? Tanong ng ina, sumagot naman ang matanda, na ang batang ito ay nagtataglay ng isang sakit na tinatawag na Curse of Frost. Ang ibig sabihin naman ng sakit na iyon ay binabarahan ng lamig ang daluyan ng mana ng isang tao, at dahil dito mahihirapan raw ang ating bida na maging isang ganap na swordsman sa hinaharap. Sinabi rin ng matanda na hindi agad na mamamatay ang ating bida kung hindi ito magagamot, ngunit hindi magtatagal ang kanyang buhay. Binalot ng lungkot ang ina ng ating bida sa kanyang narinig, dahil hindi niya matanggap ang mga sinabi ng matanda sa kanya. Pumasok ang katulong na hinahanap ang matandang manggagamot, at sinabi nito na hinahanap siya ni Glenn. Sumagot ang matanda na susunod ako pagkatapos namin mag-usap ni Sylvia, ngunit hindi nagpaawat ang katulong dahil ang utos ni Glenn ay dalhin agad ang manggagamot sa kanya. Doon naunawaan ng ating bida kung anong meron sa kanyang katawan, ngunit malakas ang loob ng ating bida na hindi iyon malaking problema dahil nagagawa na niyang buuin ang Ring of Fire sa kanyang katawan. Nagulat ang ating bida dahil lumuluha ang kanyang ina, at naririnig niyang sinasabi nito na, hindi pwedeng mawala ka sakin. Kaya't nagdesisyon si Sylvia na gagawin niya ang lahat para lamang maligtas ang kanyang anak. Sa hindi maipaliwanag na pangyayari, nagre-react ang katawan ng ating bida sa iyak ng kanyang ina, na sinasabi nito na ayaw niyang makita na malungkot ang kanyang ina. Nagulat naman si Sylvia sa ginawa ng kanyang anak, dahil gusto siyang patahanan nito. Kaya agad-agad itong tumakbo at pilit na papasok sa kwarto kung saan naruroon ang kanyang ama na si Glenn. Galit na nagsalita ang Panginoon ng pamilyang Zigheart na si Glenn, anong kabastusan ito? Lumuhad na nagmamakaawa ang ina ng ating bida sa kanyang ama, at sinabi nito na parang awa muna, iligtas mo ang aking anak. Makikita natin sa tagpang ito na ang ina ni Raon ay lubos na nagmamakaawa sa kanyang ama na pagalingin ang kanyang anak.
Sinabi ni Sylvia sa kanyang ama, alam kong alam mo ang patungkol sa kanyang karamdaman, nagmamakaawa ako, siya lang ang lahat sa akin, siya ang buhay ko, iligtas mo ang aking anak, pagsusumamo ng ina ng ating bida. Sumagot ang ama ni Sylvia na si Glenn na may malamig na emosyon, malinaw na hindi siya maaaring maging isang mandirigma, bakit kita tutulungan kung ang anak mo ay walang maitutulong sa ikauunlad ng ating pamilya, tugon ni Glenn. Hindi ba't apo mo siya? Tugon ng ina na si Sylvia. Nadala mo mula ng talikuran mo ang ating pamilya. Yan ba ang pinagmamalaki mo? Pagalit na sagot ng ama sa kanyang anak na si Sylvia. Ang maibibigay ko lang sa kanya na regalo ay ang Zieghardt sa kanyang pangalan, wala nang iba pa, kaya tanggapin mo yun biglang handog ko sa inyong mag-ina, pagpapatuloy ni Glenn. Mas lalong nagsumikap na magmakaawa ang ina na si Sylvia sa kanyang ama na si Glenn, dahil sa mga tinura nito na nagpapakita na wala ng pag-asa ang kanyang anak. Tinuldukan na ng Panginoong ng pamilya ang usapin, at sinabing, wala na akong iba pang sasabihin, kunin ninyo siya, at ialis sa kwartong ito. Binitbit nga ng mga alagad ni Glenn ang kanyang anak na si Sylvia palabas ng kwarto, nagsisisigaw naman si Sylvia palabas, parang awa mo na iligtas mo si Raon, sigaw ni Sylvia sa kanyang ama. Dahil may importanteng pag-uusapan pa si Glenn at ang makapangyarihang manggagamot na saint, puwersahan ang inilabas si Sylvia ng mga alagad ni Glenn. Nagsalita ang matandang manggagamot kay Glenn, napakatigas talaga ng iyong ulo, napakahirap bang magpakatotoo sa iyong anak, bakit kailangan mo pa siyang pahirapan ng ganon, kung ikaw naman ang tumawag sa akin para suriin ang iyong apo, tugon ng matandang manggagamot. Habang umiinom ng kape si Glenn, tumugon ito sa tinura ng matanda. Manahimik ka, sabihin mo na lamang sa akin ang mga impormasyong nakalap mo sa aking apo. Seryoso na ang usapan ng dalawang kilalang nilalang sa kanilang mundo. Sumagot ang matanda sa tanong ni Glenn, tulad ng sinabi ko, siyam sa daluyan ng kanyang mana ay sinarado ng lamig at dahil dito mahihirapan ang iyong apo na maging isang mandirigman. Habang tumatagal at habang tumatanda, siya ay mas magiging delikado sa kanya ang kanyang karamdaman, tugon ng matanda sa kanyang kausap. Pagpapatuloy ng matanda, sa ngayon wala tayong magiging problema dahil tinulak mo papalayo ang lamig na bumabalot sa kanyang katawan gamit ang iyong aura. Maaalala natin na pagkatapos mag-ensayo ng ating bida ay agad itong nakatulog, at habang natutulog ito ay nilapitan siya ng kanyang lolo at hinawakan upang gamitan ng aura, na makakatulong sa ating bida na hindi tuluyang lamunin ng lamig ang lahat ng daluyan ng mana sa kanyang katawan. Wala yun, hindi importante kung maging mandirigma ba siya o hindi, ang mahalaga ngayon ay mabuhay ang aking apo, tugon ni Glenn sa matandang manggagamot. Nagulat ang matandang manggagamot sa mga sinabi ni Glenn, dahil ibang-ibang Glenn ang nakikita niya sa kanyang harapan, sa ipinakita nito sa anak na si Sylvia. Kahit ganun kalamig ang ipinapakitang emosyon ni Glenn kay Sylvia, sa loob-loob naman ito ay puno ng awa, talagang napakabuti para sa kanyang anak at apo na si Raon. Nagsalita ang matandang manggagamot kay Glenn, kung napakabuti naman ang intensyon mo sa batang si Raon, bakit mo siya pinangalan ng Raon na ang ibig sabihin ay shadow? Pagtataka ng matandang manggagamot kay Glenn, dahil sa isip nito ay parang kinawawa ang ating bida, na para bang ayaw ipakita sa mundo. Sumagot si Glenn sa kanyang kausap na, hindi lamang shadow, kundi kabaliktaran nito ang ibig sabihin ng pangalang Raon, libo-libong taon na ang nakararaan, pagpapaliwanag ni Glenn. Kinabukasan minulat ni Sylvia ang kanyang anak upang painumin ng gamot na mula kay Ragged Saint na mahusay na matandang manggagamot. Ang gamot na ito ay makakatulong rin sa lamig na bumabara sa mga daluyan ng mana ng ating bida. Tuwang-tuwa ang ina ng ating bida sa kanyang anak, dahil nagawa nitong inumin ang gamot kahit na mapait. Sadyang ininom ito ni Raon dahil ang gamot na ito ay itutulak papalayo ang lamig na umiikot sa kanyang mana circuits, kaya't nais pa nitong uminom ng maraming gamot na tulad nun, para mas mapabilis niyang mapataas ang antas ng Ring of Fire. Makalipas ang 2 taon, ang ating bida ay lumaki na ng bahagya, kasabay ng pag-inom ng gamot na mula kay Ragged Saint, mabilis na aaral at napapalakas ng ating bida ang Ring of Fire sa kanyang katawan. At dahil doon ang kanyang Ring of Fire ay ganap ng nasa unang antas. Naisip bigla ng ating bida na walang katulad niyang sanggol sa kanilang kapuluan na sobrang busy mag-ensayo para mapalakas ang kapangyarihan at katawan. Mabilis na lumipas ang panahon, at ngayon ang ating bida ay 5 taon na.
Kasabay ng kanyang paglaki, lumaki rin at lumakas ang kanyang Ring of Fire. Dahil ito ay ganap ng nasa ikalawang antas, ang kanyang katawan, isipan, at enerhiya ay mas malakas na kaysa una, ngunit mahina kumpara sa ibang bata, dahil hindi tuluyang nawawala ang lamig sa kanyang mana circuits. Tuwang-tuwa ang ating bida sa kanyang nakamit nang maabot niya ang ikalawang Ring of Fire, at dahil yun sa kakaibang window system na lumabas na nangyari sa kanya bago siya mamatay sa una niyang buhay. Pumasok ang kanilang katulong sa kwarto ng ating bida upang kunin nito ang kanyang mga labahan, at tulad ng hinihinala niya, hindi nito nakikita ang system na nasa kanyang harapan. Ang system na lumalabas sa harapan ng ating bida ay nagpakita nung una niyang maabot ang unang Ring of Fire sa buhay niyang ito. Sa tulong ng system na ito ay patuloy nakikita ng ating bida ang kanyang kalagayan, lumalakas ba siya o humihina. At sa system rin na ito nakikita ng ating bida kung nawala na ba ang Curse of Frost o hindi pa, at ayon sa impormasyon na nasa kanyang harapan ay nasa kanyang katawan peren ang karamdamang ito. Napagtanto rin ng ating bida na hindi lamang ang gamot na mula kay Ragged Saint ang tumulong sa kanya, kundi ang lahat ng mga taong nasa kanyang paligid tulad ng kanyang ina, ang katulong at mga taong nagmamahal at nag-aalaga sa kanya. Dahil sa Curse of Frost na ito ang ating bida ay mabilis mapagod, kahit kunting galaw lang hinihingal at nanghihina na ito. Ganon pa man hindi sumusuko ang ating bida kahit taglay niya ang Curse of Frost, dahil marami pang oras ang ating bida para magpalakas pa. Dahil sa nakaraang buhay ng ating bida, siya ay tinaguri ang pinakamalakas na assassin. Sa lahat ng kanyang mga napagdaanan kasabay ng kanyang Ring of Fire, ang ating bida ay magiging napakalakas na nilalang. Kaya walang anong karamdaman ang makakahadlang sa kanya, at walang makakahadlang sa kanya sa paghihiganti ng ating bida kay Darius. Kaya nagdesisyon ang ating bida na hindi niya mamadaliin ang lahat, dahil kung mamadaliin niya ang lahat hindi niya magagawang matalo ang napakasamang si Darius. Kahit mabagal basta mamaster niya ang lahat ay okay lang sa ating bida, basta't mapatay lang niya. Si Darius, dumating ang ina ng ating bida na bihis, at sinabi nito sa kanyang anak, "Naaalala mo ba ang sinabi ko na may pupuntahan tayo na magkasama, magbihis ka na, at pupunta tayo sa kinaroroonan ng iyong lolo na si Glenn?" Ang lugar na tinutukoy ng ina ng ating bida ay ang pinakapunong tahanan ng pamilyang Zighart. Habang naglalakbay ang ating bida kasama ang kanyang ina papunta sa pinakapunong tahanan, biglang naalala ni Raon na may dalawang grupo na laging nagtatalo sa mundo. Sa mundong ginagalawan ng ating bida, ay may tinatawag na 6 Kings and 5 Demons. Ang mga ito ang nagpapanatili ng balanse ng mundo. Ang pamilyang Zighart naman ay isa sa mga tinatawag na 6 Kings. Ang 6 Kings ay nagpapalaganap ng kabutihan at kaayusan ng mundo, ang 5 Demons naman ay ang naninira at nagsasanhi ng kaguluhan ng mundo. Bukod sa kanila ay may grupo rin na tagahatol kung sino ang mabuti at masama. At ngayon ang araw na pinaka-aantay ng buong angkan ng Zighart. Dahil sa araw na ito matutukoy kung anong abilidad at kakayanan ng isang batang Zighart, sa seremonyang ito malalaman ang lakas ng mga susunod na Zighart, kung sino ang magbibigay ng karangalan sa pamilyang Zighart, at kung sino rin ang basura na at mahina sa pamilya. Halo-halong usapan ang maririnig sa loob ng mansion, ang iba nagseseyahan, ang iba nagyayabangan. May isa sa mga naruroon ang nagsabi, mayroon ba sa mga punong pamilya ang sasali sa seremonya ngayong taon? Sumagot ang isa, na ang pang-apat na anak ni Caron at ang anak ni Sylvia na ina ng ating bida. Nagulat ang lahat nang pumasok ang ina ng ating bida na si Sylvia. Marami ang nagsabi, anong ginagawa ng kahiyahiyang babaeng iyan? Nagtingin ang lahat ng may pandidiri at pagkainis nang nakita nila si Sylvia. Nagbulong-bulungan rin ang iba, na yan ba ang anak ng babaeng iyan?